Isuzu D-Max 2021. Basic sharing lang muna tayo. Ito yung unit natin. Tingnan natin kung ano bang gihambin na balatian nito. Medyo bago-bago pa to na sasakyan. So kahit anong sasakyan talaga ay pwede talaga masira. Observe natin dito yung tinutudlo ko, yung sign ng EBS. Ayan, so umilaw siya. Pati na to ngayon, yung hill assist niya, yung slippery. So yan yung mga titingnan natin dito kung bakit umilaw-ilaw yan. Siyempre ay basic lang muna tayo dito. Sa mga gusto mag DIY dyan ay kayang-kaya nyo rin to. Ayan, so pinatay na natin at bumaba na tayo. So saan ba tayo magsisimula? Dito. Itong gulong na to yung tatanggalin natin, yan o. So madali lang, kahit kayo ay kaya nyo rin magtuyok-tuyok ng mga stud bolt. So sobrang napaka-basic lang naman to. Sa mga nagtatanong bakit dito natin naisipan na magkalikot sa gulong. So syempre about sa brake yung problema natin, at sabi pa nung driver na naghatid nito ay meron daw tumutunog yung sa bandang may gulong. Kaya chinik natin at naghula-hula tayo gamit yung patsamba natin na kutob-kutob. At na dito nga naisipan natin na baklasin na lang talaga. So basic lang, dapat lang tanggalin yung lahat ng mga bolt dito na makikita natin. Ayan so fast forward tayo dito. Ganito lang siya ka-basic. So kahit kayo naman siguro ay kaya nyo to na mag-DIY. Yan, so pukpukin, ganun lang. Huwag kayong mahiya magpukpok para matanggal yung ball joint. Ayan So maraming dukdok lang talaga. Basic na basic. Siyempre baka may magsabi na sensor na lang dapat yung tingnan dito. Ayan, so observe na lang ninyo kung bakit ba talaga to tinanggal. Ayan, so ano lang talaga, yung gamit ng kasama natin ay nasanay na siya dyan sa mga pukpuk na yan ba. Ayan So ang ginawa pala niya dito ay tanggalin yung hub bearing. Hub bearing pala yung tatanggalin natin. Kanina pa ako nagyaw-yaw dito. Hindi ko man lang nasabi hub bearing yung tinanggal namin. Ayan So nag-fast forward na tayo kasi hindi naman kayo masyado mag-excited dito. Ayan So bakit natin tinanggal yung hub bearing? Ayan, so ganyan dapat yung hitsura niya. Pero dahil sa doon sinabi nung driver na tumutunog, yan yun, yung bearing na yan. Yung bearing ay nabungkag yung kagi, nawaskag talaga. Siyempre dito ay kinabit na natin yung bago natin na bearing assembly. Bali dalawang bearing pala yung pinalitan natin dito, yung front, left, and right. So dalawa na yung pinalitan natin kasi alam natin na susunod na rin yung kabila. Kasi magkasabay lang naman sila na kinabit at ngayon ay nasira na yung isa. Ayan, so dito ay kinabit na nung kasama natin at siyempre ako naman ay nagkabit na rin nung rotor disc. So bago natin i-assemble lahat ay ayan, nilinisan ko muna ng mabuti para walang tumutunog dito sa brake. Oo, ganoon naman talaga. Ayan, kita nyo yung ginawa natin na sobrang napaka-basic lang. Pa-spray na lang tayo dito. Ayan, so makintab na yung natin agi So kayo kung gusto nyo mag-DIY ay ganito lang yung gagawin ninyo. Bumili lang kayo ng ganito na spray. So sobrang napakadali lang at napakakintab pa. Ito yung ginamit ko, Aeropack na brake cleaner. So ayan, ganyan yung hitsura pag na-sprayhan ninyo. Siyempre yung umiilaw sa gauge natin ay ito yun. Yan yung sensor na yan. Niligo-ligo ko ng maraming spray para luminis-linis siya. So siyempre hindi natin yan pinalitan kasi hindi naman yan sira. Umilaw lang talaga dahil sa gumiwang-giwang na yung bearing natin kaya hindi makareading ng tama yung EBS. Ayan, so fast forward tayo. Try natin paandarin kung iilaw pa rin ba yung EBS. Ayan, so kitang-kita, malinaw na yung kahimtang ng EBS natin. Siyempre, RPM para lumaki-laki yung libor. Pagkatapos ay umabanti na agad tayo na nakauna na naman yung likuran. So ganun naman talaga para malaman natin kung okay ba yung ginawa natin. Ay tara, test drive tayo. Dito nga ay ako yung nag test drive at wala na akong narinig na maingay.